Yes, yes. Yan, daming tumalak. Paano ko mabubuksan yung video ko nito? Saan ako pupunta? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Nakikita na ba tayo, boss? Yan, andyan na. Ako si Art Bonhoc Jr. I used to work with ABS-CBN. Ayan, yung makasama ko dati. Ted Filon, Aaron, Tony Velasquez, Julius, Henry. And I'm a journalist for about 30 years now. In fact, I still have this local program with Bernie Bitok Bitok, based in Cagayan de Oro, but it's radio, TV, and online na program. Ayan. At itong si Bernie Bitok Bitok, ano na to siya ngayon? Councilor na ng Cagayan de Oro City. Alright. Great. Magandang gabi po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, lalo na sa mga kaibigan natin dyan sa Marawi. Andyan sina Boss Neil Agwam. Ayun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi Eileen, how are you? Right. Now, nakikita ba ako, Boss Jason? I cannot see myself eh. Andyan, Sir Art. May video ka Ayun. naman. Okay. May video na ako. Highlight the spotlight. Yan. Ako ba titingnan yun? Na makikita ko rin yung mukha ko. Wait lang ha. Meron ka video. Meron akong video. Oo. Saan siya banda makikita Sa ba? gilid mo yan. Anyways, sige po. I'm so happy to be with you tonight. Pag-uusapan po natin tong project natin na Bounce Back, helping the family recover financially. Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, lahat po, is there somebody here who cannot understand Tagalog? English speaking? If there is, you record it and then you ask for a translator afterwards. Kidding. Alright. Okay lang ba yung frame ko, Boss Jason? Yes, Sir Art. Ayan. Okay. Sige, bahala. Wala akong nakikita yung mukha ko. Hindi ko alam kung nasaan yan. But anyways, welcome to this our program, Bounce Back, helping the Filipino family recover financially. Ano po bang ibig sabihin po nito, mga kapatid? Well, let's talk about the effects of the pandemic sa buhay natin. Right? Dahil sa pandemya, ayun, nakikita ko na yung ano. Because of the pandemic, marami sa ating mga kababayan lost their lives. Marami sa atin takot. There is a threat to health. At ang pinakamasakit, yung nawala ng income ang ating mga kababayan. At marami din nawala ng trabaho because of the pandemic. It's so hard. I've been to lots of meetings this week and last week. Nakakausap ko yung mga members ng Chamber of Commerce. Talagang sinasabi nilang a bleak future, ika nga, no? The peso keeps on weakening. Oh my God. Kayo na may mga dolyar. Isipin mo, 1 peso, 57 pesos na. $1 equals to 57 pesos. Humihina yung peso natin. Effects of the pandemic. Now, ngayon, I want to show you at least 6 sectors in our society na talagang apektado sa pandemya. Unang-una, yung mga micro, small, and medium entrepreneurs. Yung mga maliliit na negosyante. Alam niyo po ba that
According to DTI, the Department of Trade and Industry, more than 1 million of them need to recover their losses. Talagang nalugi ang karamihan sa kanila. And OFWs. Alam nyo, titingnan nyo ito mga kapatid. As a journalist, I've been keeping myself abreast. No? Kailangan kong alamin itong mga current affairs, mga pangyayari sa ating paligid. Dati, we have 8 million OFWs before the pandemic. When the pandemic hit the world and brought every one of us to our knees, alam niyo po ba na sa record ng Department of Labor and Employment, lalo na sa Philippine Overseas Employment Agency or POEA, nasa 2 million na lang po ang registered na OFW. So what happened to the other 6 million? Hindi na sila nakalabas. Maraming mga amo nila ngayon ang hindi na tumatanggap because of the pandemic. So, pinapakita ko to sa inyo, not just as figures. Alam niyo po, sana damhin niyo ito. Sana maramdaman niyo na they represent families. They have kids. They have mouths to feed. Maliban dyan, maraming mga empleyado ngayon, oo, may trabaho pa rin sila, but they have to contend with minimum wage. Ibig sabihin, kulang na kulang talaga yung kanilang pera. Marami sa mga kababayan natin walang benepisyo. In fact, may mga kakilala ako na mga negosyante, hindi sila nag-retrench, hindi sila nagtanggal ng mga empleyado, pero kinausap nila ang mga empleyado nila na hindi na yung tulad ng dati yung sweldo. Because, tulad ng restaurants, na dati 50 katao ang pwedeng pumasok, ginawang 20 to 30. When we were in Davao, 20 to 30 lang ang pwedeng pumasok. Yung mga ganyan. So, paano i-recoup yun ng mga may-ari, ng mga investors, ang kanilang kapital? Ang employment is part of their overhead expenses. So, talagang kawawa yung ating mga kababayan. Ano po? Ano pa? Alam niyo po ba na we produce thousands of graduates every year? What do you think will happen to them? Where will they land a job? Saan sila makahanap ng trabaho ngayong panahong ito? Every year, ito, ngayong coming October, may mga Octoberian na yan. And then by March, April, may another batch na naman ng mga graduates. So what will happen to our graduates? Ang sakit, ano? At eto pa, maraming mga retirees, tinamaan din. They lost their money because of the pandemic. As in, I've talked to some of them. Life for them is very hard. At alam nyo, ano ang pinakamasakit? More than 90% of Filipinos today are in debt. Lubog sa utang. Daming binabayaran. Kung ano-ano na lang mga sinasangla. Mga kapatid, pinapakita ko to sa inyo because these are facts. These are statistics as effect of the pandemic. Na ito yung kalagayan natin ngayon. And remember, when the family is weak, automatically the nation is weak. If the family is hurt, kung ang pamilya ay nasaktan, ang sambayanan din nasasaktan because the family is the basic unit of society. Ngayon, pinakita ko to sa inyo hindi para ma-depress tayo, kundi pinakita ko sa inyo ang isang problema. We have to face this problem because that's the only way. When we know that there is a problem, then we can find a solution. Alam niyo po ba na sa kabila nitong krisis na to, alam ko may opportunities.
Ano ang gagawin natin ngayon kung ganyan ang sitwasyon? Mahirap ka na makahanap ng trabaho. Buti kung tulad sa Amerika o sa Europe, na after mong magtrabaho sa isa main job mo, pwede ka pang may second or third job in a day. Dito sa atin, kahit na, ang hirap Di ba? After office, pag uwi, di ba? 8 to 5, sabi mo 6 o'clock. Pagka 7 o'clock, takbo ka doon. Anong tatrabahuin naman? Magkano naman yung idadagdag? Kahit na nga mag-overtime, ang hirap So, anong gagawin natin? Alam niyo po ba mga kapatid, that in the midst of this crisis is an opportunity to build a business. Why business? Wala ka na mahanapan na trabaho Dahil, nasa negosyo ang pag-asenso ng pamilyang Pilipino. Ngayon, Art, likas ba sa mga Pinoy na kung bibigyan ng pagkakataon na magnegosyo ay magnenegosyo? Naniwala po ako dun. Alam nyo bakit? Kasi po, ang Department of Trade and Industry, nung tinanungan ko sila, sabi ko, ano yung kadalasang pinapasok o pinasok ng mga Pilipino kung sila ay magnenegosyo? So from 2018 up to last year, 2021, may pinakita ang DTI na top 10 common businesses na pinasok ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin. Ano to? Yung merong 20,000 pesos and above na capital, ito yung kanilang usually na pinasok. Sari-sari, bakery, maliliit yan. Usually, nasa bahay nga lang yun. Or sa labas ng bahay. Street food, etc. And, yung may 100,000 and above capital, ito yung top 10 na pinasok nila, na nag-venture sila. Why I'm sharing this with you, mga kababayan ko, it's because tayo mga Pilipino, if given the chance, na meron kang 20,000 plus or 100,000 plus, if given the chance, ano tayo magninegosyo tayo Sa totoo lang. Alam niyo yun? Pero ang tanong, bakit marami sa atin na nagnenegosyo, lalo na yung sari-sari store, common na common, bakit marami sa atin ang hindi naging successful, hindi nag-grow, hindi nag-expand ang kanilang negosyo, hindi lumalaki yung kita nila? Papakita ko po sa inyo ang dahilan. The top 10 na challenges of maliliit na mga negosyante. Una, pag-build ng customer. Alright? Siyempre, maghahanap ka ng customer. Buti kung ikaw lang ang mayroong ganyan. Brand promotion. Ano ang gagawin mo para, it will take time It will really take time, ladies and gentlemen, to get customer loyalty. And it will also take time to promote your brand or product. Ano pa? Maraming nahihirapan kasi nung nagsimula pa lang sila magnegosyo, walang consistent na supplier kung saan kinukuha nila, inaangkat nila yung kanilang produkto. Ito yung mga challenges. Ano pa? Marami sa mga kababayan natin, kahit na 20,000 plus lang yan, 100,000 or 500,000 yan, karamihan sa atin, inutang nila yan, niloan nila yung kanilang capitalization. Binabayaran nila yon. Itong first 3 pa lang na challenges, naghahanap ka pa ng customer, pinapakilala mo pa yung brand or services mo, tapos wala ka masyadong consistent na supply or supplier, tapos may binabayaran ka pang utang. Ito yun Number 5, ayan na, competition. Balik tayo on your left, no? Itong top 10 na kung 20,000 plus lang capital mo. Ilang sari-sari store meron sa subdivision ninyo? Ilang bakery? Ilan ang nagbebenta ng rice, ng mga prutas at mga gulay? Ilan yung food carts na nandyan sa lansang? Ang dami! So, ang ano doon is how will you have an edge against competition? So, these are the challenges. No?
Water refilling station nga, dito nga lang sa aming subdivision, 4 eh. Alam mo yun? Hindi masyado to kalakihang subdivision ha. 4 na ang merong mga water refilling stations dito. So how will you recoup your capital? Lalo na pag inutang. Ito yung mga challenges. So, tayo gusto natin na magnenegosyo. Alam mo yun? Pero karamihan sa mga kababayan natin, hindi nila ito pinaghahandaan. Pang-anim, employee retention. Kasama to sa overhead mo rin. Ang hirap magkaroon ng loyal na empleyado ngayong panahon na yun. Alam mo yun? Boyfriend mo nga, hindi loyal eh. Empleyado pa kaya. Number 7, operational cost. Pag simula mong mag-open ng business mo, marami sa atin ang hindi pinaghandaan ito ng maigi. Walang feasibility study. Na ang kuryente, siyempre kung meron kang freezer dyan, kuryente, empleyado, internet, etc. etc. Pangwalo, dito marami ang medyo tumagilid. Bakit? Tayo mga Pilipino naman kasi, kung magnenegosyo tayo, hindi natin siya inaral, kundi tiningnan lang natin anong maganda, anong malakas. E ang problema, kung titingnan natin, yung lumakas, alam nyo ba ang isa sa mga sekreto ng lumakas sa business? Meron silang coach or mentor. Ibig sabihin, nag-aral sila, may nagtuturo sa kanila. Pangsiyam, ayan, katatapos lang ng eleksyon. Pag may bagong mayor, may bagong politician, may bagong mga naihalal dyan, both local and national na government positions, nagbabago din yung mga polisiya. Naapektuhan ka. What if kung nagsisimula ka pa lang, nire-require, kailangan may CCTV. Yan na ang ordinance ngayon dito sa ating lungsod. Something like that. Eh, hindi yung kasama sa yung capital outlay. Yan. Isa yan sa mga challenges. Number 10, recapitalization. Tayo kasi, marami mga kababayan natin na nagbi-business sila, oo, sabihin natin kumikita, pero hindi sila nag-a-allocate ng certain percentage for recapitalization. So, ano mangyayari? Balik tayo sa number 4. Maglo-loan na naman. So, madadagdagan na naman yung utang. Lumalaki na yung mga binayaran. Ito yung challenges eh. So, marami sa ating mga kababayan gustong magnegosyo, kaya lang, hindi nila ito kinonsider itong top 10 na challenges or problems bilang isang maliliit na negosyante. Yung mga malalaki negosyante kasi, alam mo malalaki nesa, they hire consultants, they hire accountants, they hire lawyers. Kaya sila medyo okay. Pero itong mga kababayan natin na gustong magninegosyo, para madagdagan yung kita nila, yung sweldo nila na nakapiranggot, yung sweldo na, alam mo yon na 15-30, yung payslip dumating, wala na yung payslip na lang. Alam niyo yon? So, ano ang cure? Ano ang solution natin? Ang solution natin is business. However, hindi pwedeng basta-basta na business lang po ano. Now, whoever you are, whatever your profession is, whatever your job is, ang akin lang sana is that kung ikaw ay nag-iisip pa ng isang business, learn from this. Alam niyo po ba, itong mga sinishare ko sa inyo, kahit saang business school ka pupunta o mag-aral, ito rin ang tinuturo. Why? Because I am also a product of business school. No? I am a product also of a university, of Asian Institute of Management. Ito rin mga itinuturo eh. Kaya nga, naging passion ko itong naituro sa mga kababayan natin. So, kung wala ka pang business, at mag-iisip ka kung anong klaseng business, bibigyan kita ng idea. Ito yung, parang gabayan mo. This will be your measure. 9 traits of a good business. Alright? Ano po to? Number 1. Kung magnenegosyo ka, siguraduhin mo, again this is a business on the sideline. Kasi,
Gusto natin madagdagan yung kita natin. Ano po? Ayan. Madagdagan yung sweldo natin, nakapiranggot. Or, malaki nga ang sweldo mo, malaki na naman din binabayaran mo. Ito yung yung law of supply and demand, applicable din siya sa pamilya natin. Habang lumalaki yung pamilya, lumalaki yung mga bata, no? Tumataas yung kanilang mga level sa kanilang paaralan, lumalaki din ang ating gastos. So kung magnenegosyo ka, make sure na mababa ang kapital, mababa ang operating cost. Number 2, na trait of a good business is that make sure na yung business na papasukan mo, kung ano man nasa isip mo ngayon, kung yung business na papasukan mo ay magbibigay sa'yo ng income. Ibig sabihin, lumalaki yung income. Alright? Hindi yung abonado ka. Yung abono ka lang. At English ka na ng English. Kumusta business? Short. Ayan. Number 3, dahil sideline ito na business, make sure na hindi kakainin ang mga quality na oras mo para sa yung trabaho mo, mainline mo, no, whatever your profession is. At least establish or start a business, establish it, make sure na flexible ang oras. Ibig sabihin, pwedeng gawin lang tong 2 to 3 hours siguro sa isang araw. Alam mo yon? Or pwede gawin after office. Alright? Or pwede gawing weekend business. So, at least magkaroon kayo ng idea. Alright? Number 4, na katangian ng isang magandang negosyo is that it will give you balanced life. Ayan. Yung bang, hindi yung kinain yung oras mo para yung oras na para sa pamilya. Alright? So, magbibigay siya ng balancing buhay. Panglima, eto, kung magnenegosyo ka man lang kapatid, siguraduhin mo na relevant yung products. Ibig sabihin, in na in. Ibig sabihin, gusto ng tao. Ibig sabihin, hinahanap ng mga tao. Ibig sabihin, if your products are moving, di ba, your income is growing. Alright? Number 6. Eto, tinamaan natin ng pandemya. Kung magnenegosyo ka man lang, please, gamitin natin yung utak natin. Make sure that it is pandemic-proof, recession-proof, crisis-resilient. Alright? Pang-7, eto, importante, kung magnenegosyo ka man lang, siguraduhin mo na pwede rin yan siya online, ang papasukan mong business or itatayo mong business. Alright? I hope you're learning. Number 8, this is very important. Kung ikaw ay magsisimula ng isang negosyo, siguraduhin mo na may magtuturo sa'yo. Ano yung coach? Yung may training coach ka, yung may business coach ka. Ano ibig sabihin ng coach? Tandaan mo, if you and I would want to become successful in life, in business, in our profession, whatever your profession, we need a coach. Remember this, all champions need a coach. Pacquiao has a coach, has a Freddie Roach. Sino kalaban ni Pacquiao? Floyd Mayweather. Meron si Floyd Mayweather Sr. na yung tatay niya. Golden State Warriors. Merong coach na si Steve Kerr. All champions have coaches. So tayo, kung gusto natin na maging successful sa itatayo natin na business, make sure na merong education support or training and marketing support. It's very important. No man is an island. You cannot just do it by yourself. I'm a self-made Ako hindi ako naniniwala sa self-made millionaire. Bakit? You don't do it alone. There are people na tumutulong sa'yo. Alright? And lastly, kung nag-iisip ka na magbi-business para madagdagan yung kita sa pamilya, lalo na tinamaan tayo ng pandemya at apektado ang pamilya natin, make sure that that business will make you and I better persons. Yung bang, nag-grow ka. Hindi yung, nagnenegosyo ka nga, lusyang-lusyang ka na, amoy bawang ka na. Alam mo yun? So,
These are the traits of a good business if you are still talking about or thinking about putting up a business for your family para madagdagan ang inyong income. So, ang tanong, again, i-review ko lang. Low operating cost, growing income, flexible hours, balanced life, relevant products, crisis resilient, may online platform, may training and education support, at inegosyo na magbibigay ng personal growth sa atin. Ang tanong ngayon, Art, hey, are you not dreaming? No, I'm not. And I know what you're talking about. And this is your question. Is there such a business opportunity like that nowadays? Na low operating cost, growing income, balanced life, flexible hours, etc., etc. Yung lahat. May ganun ba? Kung tutusin. What if sasabihin ko sa inyong, meron! Nag-iisa sa buong universe. Ladies and gentlemen, meron pong ganitong klaseng business opportunity na para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, na pandagdag income para sa pamilya. Alam niyo po ba kung ano yan? That is, We Provide Corporation. Ang kumpanyang We Provide. Allow me to share to you what We Provide is all about. Alright? Now, this is 100% Filipino corporation. The only company na nagbukas sa kalagitnaan mismo ng lockdown. Kung lahat ng negosyo nagsara, eto baliktad. Siya lang ang nagbukas in 2020, in the middle of lockdown, dyan sa San Juan, Metro Manila, ng isang business opportunity para saan? Para matulungan ang mga Pilipino na makaahon mula sa pandemya. Bakit ganyan si We Provide? Kasi nga 100% Filipino. Pilipino lang ang nakakaintindi sa kalagayan ng Pilipino rin. Alright? That is how great our company is. We provide. Katangi-tangi. Nag-iisa. Alright? Bukod tangi. Now, these are the people behind the management ang nagpapatakbo ng We Provide. I'm so blessed that in January this year, 5 months ago, they asked me, Art, join us to head the training. Alam nyo, nung nakilala ko sabi ko, sige, go! Bakit? Una, ang babait na mga may-ari. Ang bait ng presidente, may puso. At ito, bilyonaryo na. Bago nagtayo ng We Provide. Hindi nagtayo ng We Provide para sila ay maging nakikita ng malaki. Itinatag ni Celeste Reyes at ni Ray Angelo Reyes at ang co-owner na si Mr. Neil De La Paz, na head ng IT natin, itinatag nila ito para turuan tayo mga Pilipino magsimula ng isang negosyo na pwedeng makatulong sa atin na makabangon, makabawi sa lahat ng ating lugi sa buhay. So, sino po ba itong ating presidente? Si Celeste Reyes. Very successful business woman with 20 years experience. Grabe to. Malaki to. At ito ang mensahe niya para sa atin, para maniwala tayo sa We Provide at mararamdaman natin ang puso ng We Provide. Ang priority po namin is makita na umaangat ang buhay ng bawat isa. Dito po sa We Provide, your success is our success. Alright. Okay? Why I'm sharing that with you? Because I want you to trust this company. Wala kaming ibang hangad. Walang ibang hangad ang We Provide kundi kapakanan nyo. Walang ibang hangad kundi babangon ang pamilya nyo at makabawi mula sa lahat ng mga lugi at may pag-asa pang umasenso ang pamilyang Pilipino. Alright? Ngayon, ano ba yung mga produkto ng We Provide? Ay, ang ganda.
world-class wellness products, may halal certification, may license to operate, merong FDA approved yan lahat, approved by the Food and Drug Administration. At dito ako masaya. Alam niyo po ba kung ba't sinabi ko itong bukod tangi ito? This is nag-iisa. Different. You know why? Dahil ito lang ang may produkto na may panlaban sa COVID. Pakita ko sa inyo ha. Ito lang ang kumpanya na nagsasabing we can beat the virus. Hindi lang yung na marketing slogan. No. Allow me to share to you this very short video on how can we beat the pandemic. Virus is one of those microorganisms much smaller than bacteria that scouts for a viable host for it to live. One of the unfortunate hosts is the human being. Its entry is through MEN, mouth, eyes, and nose. A virus can spread through droplets when an infected person sneezes, coughs, or speaks. That's why, in the new normal world today, washing of hands, social distancing, wearing of both masks and face shield, are required. The virus can also live in inanimate surfaces and objects, and may breach through skin through vector bite, needle injury, animal bite, or abrasion. You can get infected if your hands, from these contaminated surfaces, have touched your mouth, eyes, and nose. Infection starts in the nose, and spreads through the upper respiratory tract, then to the lung tissue and further when it could. The virus enters the host cell, and uses its spike-like proteins to attach to the ACE2 receptors, and gains entry into the host cell through a process called endocytosis. At this point, the host is under the infection stage. When the virus begins to hijack the cell's system, it undergoes viral replication. And the host now is under the incubation stage, which usually takes place 5 to 11 days after infection. Then, it starts to spread its progeny via exocytosis, beginning on the 12th day onwards to the nearby cells, which is then called the viral shedding phase of the virus life cycle. People infected with a virus have had a wide range of symptoms, from mild to severe. The virus produces a pneumonia-causing damage to the lungs, then usually followed by the body's immune response to the infection. Several studies have shown that the constituents from essential oils may help inhibit and destroy viral activity, such as the viral replication. Oregano and ginger. They both block the viral attachment and entry. Cinnamon. It inhibits virus by preventing viral attachment and entry. Thyme. It interferes with the virus envelope, and also masks viral components which are necessary for attachment, penetration, or entry into host cells. Peppermint, known to kill viruses within the cell. Curcumin. It suppresses viral multiplication in the transcription stage. Sage. It disrupts the viral infection and replication processes. Basil. It inhibits early stages of infection and has antiviral action at the intracellular level. Clove. It inhibits viral activity at the replication stage. And frankincense, which blocks the ability of the virus to assemble itself inside the cell. Just remember that the only way to not lose in a fight is to not engage in one. The only sure way to not lose against a certain virus is to not have it in the first place. In the absence of a cure, your best bet is still prevention. Alta-Immune is a food supplement made with water and honey as carrier, and natural essential oils such as oregano, ginger, cinnamon, thyme, peppermint, curcumin, sage, basil, clove, and frankincense ingredients that are known to possess antiviral and anti-inflammatory properties.
We recommend for you to take 3 milliliters of Altimmune a day, drop directly in the throat, for your prevention. Wow! Great! Okay. Now, kung titingnan natin, tayo lang ang may ganitong produkto. Inhaler at saka drops that will surely destroy the COVID inside our body. Okay? So, since nasa webinar tayo, I ask you na yung nag-invite po sa inyo, no? Bibigyan ka ng sample, ipatikim sa'yo to, napaka-powerful talaga itong product na to. Alright? It will not only prevent COVID, it will destroy COVID and any other virus. Alright? Yan ay ilan lang sa mga produkto natin. No? Meron tayong juices na anti-cancer at mga slimming na basta, ang ganda nito. Pinapakita ko to sa inyo because through these products, we will be able to protect the health of the family while we create wealth for the family. Alright? So, talking about wealth, paano natin to gagawin? Ayan. You can start owning your own business now through We Provide. Napakadaling mag-join dito sa We Provide. Paano? Yung nag-imbita sa'yo, meron yung form. Then purchase a product, tapos register ka lang online. That's it. Bravo! You're in. Art, magkano? Dalawa ipapakita ko sa'yo rito. Kasi, meron kang kaibigan, kakilala, na gusto mag-invest. Maglagay ng sariling tindahan, no? Or an exclusive business center of We Provide in a particular locality or city or even territory outside the Philippines. Alright? Ano pa po? Pioneering itong kumpanyang ito. Nasa pioneering stage pa tayo. Ang dami. I am right now in Cagayan de Oro. Alam mo yun? Ang daming areas pa rito. Andiyan pa yung El Salvador City, yung Hingoog City, yung Lagindingan area, yung airport, then going to Manolo Fortich, Malaybalay, ang dami pa, Davao City, hello, ang dami pa talagang lugar. Malay nyo, may kakilala kayo, sige, mag-invest ako dyan. Para siyang franchise ng We Provide. Napaka-affordable nito para sa mga investor. Magkano? 550,000 pesos po lamang. At kung interesado po kayo, i-connect nyo po sa amin, sabihin nyo doon sa nag-invite sa inyo, i-connect sa akin, ako mismo ang tutulong na magturo sa kanya paano palakihin ang negosyong ito. Alright? Now, kung ikaw naman ang nag-refer nito sa isa kakilala mo, tapos nag-invest siya sa magiging enterprise partner hub natin siya, sa We Provide, sa isang city or territory, makakatanggap ka ng finder's fee na 50,000 pesos. O, di ba? Laway. Di ba? Best. Baka meron kang 550,000 dyan. Tapos, maglalagay siya ng at least 25 square meters na tindahan or opisina sa city or locality na yan. Alright? So, kung ikaw nandito ngayon, may 550,000 ka, tapos meron kang pwesto, no? So, meron tayong dyan. You just get in touch with me. Now, Art, kasi itong investor, isa lang yan paano kami, Art? Paano kami makapag-join dyan? Ay, ang ganda. You can be a distributor. Bumili ka lang ng elite package. Magkano? Magkano yung sabi ni Dita ay kanina yung mga Pilipino na usually yung capital nila, yung pinakamababang capital para sa Pilipino, tapos magninegosyo sila. Magkano yung sinabi nila? 20,000? Dito rin. Sa halagang 20,000 pesos lamang, meron ka ng products na more than 20,000 also, a little over 20,000. So parang bumili ka lang ng products in a package. Pagkatapos niyan, i-register ka online, automatically, you will be a lifetime distributor of We Provide. Again, ang capital, 20,000, one time. Alright? Walang renewal yan.
business lifetime. Okay? Now, ano naman ito? What's in it for me, Art? Kung maglalabas ako ng 20,000, bibili ako ng package, may produkto naman yan, ang ganda ng produkto natin, world class yan, at maganda para sa kalusugan ng bawat isa sa pamilya. These are your lifetime privileges. Ayan. Ano tong mga pribilehiyo mo at mga benepisyo mo bilang isang distributor ng We Provide? Alright? You will avail of 25% off all product lines. Bibigyan ka rin ni We Provide ng e-commerce platform. Para ka may Lazada o Shopee, We Provide products lang and services. At kikita ka ng napakaraming klaseng commissions dito. I'll explain it to you later. Alright? Plus, may mga incentives. May training and marketing support. At may inheritance program tayo. Alright? Let's begin. So, pagbili mo na ngayon ng Elite Package, ayan, di ba? So, meron ka ng isang package account, ang tawag po natin dyan, sa dashboard mo. Ngayon, dahil nandito ako sa Mindanao, meron kami promo for Mindanao. Alright? Meron kami promo for Mindanao. Bumili ka ngayon, hanggang Linggo, Sunday, bukas ang hub ng Cagayan de Oro din sa Sunday. Bumili ka ngayon, Tuesday, no? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 5 days from now, bumili ka ngayon ng isang package na kakalaga ng 20,000 pesos. Are you ready? Ha? Yang isang package account mo, magiging 7 package accounts yan. Sa halagang 20,000 pesos lamang. So, yan ang promo natin dito for Mindanao. Ano? Go! So, sasabihin yung mga bago, ay ano pala kung meron kang ganyang pito? Ano? Ay maganda po. Ipapakita ko sa inyo ha. So, ganito ang magiging mukha nyo sa inyong e-commerce or online, yung dashboard ninyo. Ayan. Ikaw ang may-ari niyang pito na yan, na account. So, anong gagawin natin? Gagawin mo, ganito ha, hindi ka magpe-present. Ang gagawin mo lang, i-refer mo yung business at meron kami daily. Head office, merong daily na webinar. Cagayan de Oro, nightly, every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday afternoon lang, Friday night, wala, Saturday afternoon, wala. Sunday night, magbubukas ulit ang opisina ng 6 o'clock, tapos Sunday. So, yun. Every day, may nagpe-present. Either small group or big group or face-to-face, one-on-one. Plus, webinar. O, bibigyan mo lang ng link. Ganun lang kasimple. Hindi ko yung nagpe-present ha. Bibigyan mo lang ng link. I-refer mo lang. Ipapapunta mo lang sa mga kung saan ang meron tayong mga libreng seminars or webinars. So, I'll show you. Pagpalagay natin, eto, tingnan nyo talaga yung screen nyo ha. Tingnan nyo yung screen nyo ha. Ayan. Inimbita mo yung si friend mo. Nagustuhan niya. No? Nagustuhan niya. Bumili rin siya ng package, no, para sa'yo. Parang ikaw. Tulad mo. Bumili rin siya ng product package. Pagbili niya ng product package, dahil ikaw ang nag-refer o nag-sponsor sa kanya, bibigyan ka ni We Provide 5% of the package cost, 1,000 pesos bawat package na binili ng mga ni-refer mo. O, di ba? Ganun lang kasimple. The power of referral. So, meron ka 7 accounts. Alam mo, minimum lang, imbitahin mo, paisa-isa. Paisa-isa yung 8 mong kaibigan. Paisa-isa. Hindi kailangan sabay lahat yan sila. Paisa-isa. Ito. Ayan. So, magkano yung direct sales commission mo? 1,000 per package. So, may na-invite ka, bumili din sila yung 8. O, kumita ka na ng 8,000. Ano po? Now, look at your presentation. Tingnan nyo to dito. Tingnan nyo yung screen. Ayan. Madedetect ng system, no, na kapag ka may package sa left sales team mo at package sa right sales team mo, ayan, magpe-pair yan. Magkakaroon yan ng package pair na bonus.
or ang tawag natin dito sa We Provide is Group Sales Commission. Alam mo magkano? Sa buong mundo, buong universe, hanggang doon sa Mars, sa galactic, sa sa Milky Way Galaxy, tayo ang may pinakamalaking sales match bonus. Magkano ang kada match? 2,750 pesos. Diba? O, padala naman ng mga palakpak dyan. Padala ng palakpak at ma-heart. Ayan. Okay? Now, siyempre, ito pala yung account, yung may bilog na pula. Kikita din yan. Ikaw rin yan Diba? O, mag-prepare. So, itong nasa baba na 4, kikita yan. Ikaw yan Sa'yo yan Diba? Magkano kikitain niya? Total, 11,000. Yung dalawa na nasa taas, kikita rin yan. Magkano? 11,000 din. Yung pinakadulo, ikaw din yun. Sa'yo din yan. Magkano? 11,000 din. Ang kikitain mo. So, may 33,000 ka ngayon. 33,000 na group sales commission plus 8,000. 8 pa lang ang iyong in-invite, 8 ang nag-join, kumita ka na ng 41,000 pesos. Magkano yung capital mo? 20,000. May products ka pa. O di gamitin mo yung products. Yan yung mga pangingganyo mo sa mga kaibigan mo. O tingnan mo to, patakan. O. Eto juice. O. Etong guyaba naman, pang slimming din yan. Etong acai berry, anti-cancer yan. Etc. Diba? At, eto, dahil negosyo to, nandito kami para tuturuan namin kayo. Kailangan, kapag ka may training, online or offline na training, online or face-to-face, dapat sumali ka para lumaki ang business mo. Alright? Good. Now, ipapakita ko sa'yo. Hanggang saan ang kayang or pwedeng abutin ng iyong 20,000 pesos. Lalo na itong promo na ito. Ngayon, pakita ko sa iyo Ayan. Ikaw yan, yung 7 na sa taas. Package sales projection, sa group sales commission. Ito yung 2,750 to 750. Di ba? Sinabi ko na sa inyo. Na-invite mo tong 8 mong kaibigan. 4 sa left, 4 sa right, tapos kikita yan lahat. Kikita ka ng 33,000 pesos. Ito, each one, ang bawat isa, mag-sponsor lang ng kahit tag-2. Ayan. Okay? Posible bang hindi mo nakilala yan sila? Posible. Kilala mo man yan o hindi, ang usapan natin, meron kang income. 2,750, 2,750, 2,750, 2,750, 2,750, bababababag. Kumita ka additional 66,000. Ang bawat isa, mag-i-sponsor lang, magre-refer lang ng tag-2. Yung bago. Dyan, sa 3rd level na yan. 132,000 ang kinita mo, tol. Hindi ka naglalako. Hindi mo yan pasampasan. Hindi ka sumisigaw-sigaw dyan na may provide. Wala. Refer mo lang. Gamitin mo yung phone mo. Text. Bigyan mo ng bigyan mo ng link. Bigyan mo ng schedule. Di ba? Alright? So, anong next? Ang bawat isang bago, ito nasa 3rd dyan, yung 16 sa left, 16 sa right. Tingnan mo. Bawat isang tag-2 lang. Yung 20,000 mo, sabihin na lang natin, guys, para magkaroon siya ng parang realistic baga. No? Sabihin natin, 2 to 3 years time. Or 3 to 5 years. Sabihin natin, ang 20,000 mo ay pwedeng kumita. Ten-tereng! Alam niyo magkano? 20 million pesos. Hanggang 12 levels pa lang yan. Up to infinity yan. Wala yang limit. Hanggang sa pinakababa yan. Wala yang limit. Bumili lang sila ng package para mag-join. Habang na sila nag-join, na dahil sa'yo, bibigyan ka ng 2,750, 2,750. Gano'n. So, magkano naman talaga ang pwedeng kitain ng isang account pala dito? Ayan, ang potential account o potential income per package account is
275,000 pesos per level. Eh kung isang level ka lang sa isang araw, di 275,000 pesos per day. One account yan ha, or 8.2 million pesos a month per package account. Mga kapatid, eh di ba meron ka 7 accounts? Eh magkano kitain mo diyan kada buwan? Pwede tayong kumita dito ng 57 million pesos. Ito nga lang 1% success rate lang. Huwag na yan, yung buo na yan. 1% lang. 1% success rate. 570,000 pesos a month darating ang panahon. Pwede natin yung kikitain dito sa We Provide. At ang good news pa ay no account limit, no flash out. So yung mga waiting mo dyan sa baba, hindi yan nanakawin ng mga may-ari. Yan. Alright? So, ang ganda, di ba? Mag-refer ka lang, kikita ka ng 1,000, 1,000, 2,750. Nag-grow siya, 2,750. So, and may mga training. Umattend kayo pag may training talaga. Whether online or offline. Maniwala kayo sa akin. Right? Every champion needs a coach. Right. Now, wait, may papakita ko sa'yo. Ito, dalawa lang to sa kitaan na pinakita ko sa inyo ha. Meron pa isa. The same number of your sales teams or teammates mo na nandyan, ipagpalagay lang natin, mga kapatid, sa isang buwan, bawa ikaw at silang lahat, bumili lang ng 10 juice. Hindi kailangan bulto. Hindi kailangan isang bilihan yung 10. July 1, bumili ng isa. July 3, July, hanggang sa buong month, nabuo ang 10. Pwedeng sobra 10, pero for the sake of my presentation, para magkaroon lang ka ng idea na, grabe, hindi pala to recruit. Product movement pala to. Pag may bumili ng products in package, kikita ka. Pag yung mga team mo, bumili lang sila bawat isa ng produkto, juice pa lang yan, ang dami natin products ha. Ang dami pa natin products. Juice pa lang yan. Mga kapatid, kung ang package to package ay mag-prepare, ang product to product mag-prepare din. Maliliit-liit ka lang yan. At ito binibigay weekly, kaya ang tawag sa kanya weekly product group sales commission. But in this ating presentation, ibubuo natin siya ng isang buwan. So sa isang buwan, product movement pa lang itutula, product movement pa lang. The same yung tao na nandun kanina, na kumita ka ng 2,750, 2,750. Eto, pag lumalaki ng grupo mo, ikaw bibili bumibili naman talaga tayo ng product kasi ang ganda naman talaga. Bibili rin yan sila. Alam mo yan? Lalo na kung meron ka doon sa sales teams mo na mahilig talaga magbenta ng mga ganyan. O di mas lalong malaki na. Pero dito lang tayo sa 10. Dito muna sa 10. Ikaw bumili ng 10, sila bumili ng 10 in 1 month's time, pwede kang kumita. Kada buwan to. Pagpalagay, kada buwan natin yung ginawa. Every month, pwede tayo kumita ng 1.6 million pesos. Juice pa lang yan, tol. Juice pa lang yan, lablab. Juice pa lang yan, pre. Right? Wait! There's more. Ano to? Kung may weekly product group sales commission, meron din tayong monthly product group sales commission. Ano to? The same na produktong binili nila itong month na to ha. For example, sabay mong kikitain up to the 10th level. Alright? Magkano? Ito yung may peso value. Yan. Bang, 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 bang. Magkano posibleng kitain natin dito? Pwede kang kumita dito ng 800,000 pesos kada buwan. 10% success rate na lang mga ma'am. 80,000. 10% success rate nung sa weekly natin kaya ng 1.6 million, 160. O di may 240,000 ka na kada buwan pagdating ng panahon. I'm showing this to you to excite you, to amaze you, na may ganitong klaseng negosyo sa Pilipinas mismo. Pwede tayong kumita ng milyon. Sa Pilipinas mismo, pwede tayo maging milyonaryo. Sa Pilipinas mismo, pwedeng umangat, umahon, bumangon ang buhay ng bawat isa sa ating pamilya. Diyos pa lang yan, lablab. Tama ka. Alright?
Ito pang ganda. Woo! Kumikita ka na rito sa We Provide, i-recognize lahat ng effort mo. Tumataas ang ranggo mo. Accumulated ito. Accumulated, no time frame. At anong meron? What's in it? What's in it for me, Art? Ito. Mula gadget, travel. Pag ang We Provide nagpapatravel, buong pamilya yan. Relo para sa mag-asawa. Scooter. Kotse. Condominium or house in lot. Lahat yan ibibigay ng libre ni We Provide habang lumalaki ng lumalaki ng lumalaki ang income niya. Parents who are here, mga nanay, tatay, mga mami, daddy na nandito ngayon, I really encourage you and your friends, tell other mami, daddies, tell your kumari, kumpare. Dito tayo, alam niyo maganda. Ito, oh. Ito lang ang programa na alam ko sa industriyang ito ang may inheritance program. E pag wala na tayo rito, kukunin na tayo ni Lord, may iniwan tayong kayamanan para sa ating mahal sa buhay. Right? Good. Ma'am and sir, ibabalik ko kayo ngayon sa pinag-usapan kayo na yung 9 traits of a good business. Titingnan natin kung papasaba rito si We Provide. Again, yung 9 traits na yan, tinuturo yan sa Lasal, Ateneo, AIM, no, UP. Ito, maniwala kayo sa, kung meron dito sa inyo, merong Master in Business Administration or Business Administration graduate or Commerce, maniwala, you ask them, tinuturo, ito tinuturo ko. Ngayon, tinuturo din sa eskwela. Ang mahal pa. Dito sa atin, online, face-to-face, on-ground, offline, libre natin tinuturo to. Kasi gusto namin na ang bawat isa sa atin ay umasenso. So, question. Pasok ba si We Provide sa 9 traits of a good business? Low operating cost? Wala kang ang babayaran na overhead eh. Mababa ba yung capital? 20,000 lang eh. Ha? Capital one time, business lifetime. Check. Right? Number 2. Lumalaki ba ang income dyan? Of course. Kapatid, ito minsan ka lang naglabas ng 20,000. One time ka lang naglabas ng 20,000. Tanungin kita ngayon, mas malaki ba ang babalik sa'yo kaysa sa perang inilabas mo? Yes. Growing ang income? Yes. Number 3, flexible hours. Pwede mong gawin 2 to 3 hours per day. Ito nga yung sinasabi ko eh. Meron akong programa. Meron kami yung programa ito sa We Provide. Alright? 2 to 3 hours a day, 2 to 3 times a week. Alright? In 2 to 3 years, I will let you earn 2 to 3 million. Promise yan. Flexible hours? Correct. Check. Balanced life? Of course. Lalo na yung mga mami na work from home. Daddy work from home. Balanced life. Diba? Check. Relevant products? Of course. Check. Pandemic proof? Of course. Check. May online platform? Check. May training support? May coach ka rito? May tuturo sa'yo? May magmamahal pa sa'yo? Check. May personal growth? You. Ito gusto ko. Makinig. Everybody, makinig. Ito pinaka-gusto ko. We Provide will be your training ground. We Provide will be your platform and with you and through you, you will be able to inspire people. Right? You will grow here. You will become wiser, smarter, kinder, more compassionate, more fierce for your dreams. Personal growth? Check. Eh kung check yan lahat, pasok si We Provide, mga kapatid, mga kaibigan namin na nandito, yung mga first timer,
Join us now. Join me now. Sumali kayo ngayon. Hanggang Sunday yung promo. Okay? Eto. Join us now. For 3 reasons. Number 1, be a user. Be a partner. Mag-member ka user. Then enjoy the 25% discount. Enjoy the product to protect your family, to have peace of mind, and while along the way, inaaral mo ang business. Okay lang yun. No time frame dito. No quota. Right? But the second reason why are you here, why I ask my friends in We Provide to really invite you, opo, ako po talaga nagsabi sa mga, please invite your friends. Ako po talaga. Alam niyo kung bakit? Mga ma'am at saka mga sir, mommy and daddy who are here. Because I want you to be with me in this advocacy. I need advocates. Ano yung advocates? Ito yung magsasabi sa mga kaibigan nyo na, tol, mare, pare, friend, besh, we can still bounce back. Alam niyo po ba na dahil sa pandemya, we become separated? Psychologically, pinagsasabihan tayo, social distancing. I need you to tell your friends that we can still bounce back. Dahil may We Provide. I need you here to refer this business to people. Malay mo, ito na yung hinanap nila. At gagamitin ka bilang isang vehicle for them to know We Provide. You are here, probably the third reason why you must join me now, why you should join us now. You are here because you're a leader and you have no platform. You want to inspire people. What's a leader? A leader is a person who inspires people and brings them to their dreams with him or her. Or, leader ka na sa isang negosyo rin. Pero ginagamit ka lang. Ikaw yung pinagpeperahan. Pwede ba nandito na ang time para na rin sa'yo? Ang dami mo lang sinalihan. Nag-prosper ka doon, nag-flourish ka doon, and then suddenly, nawala or nagbago, nasaktan ka. You have been prepared for We Provide. Your past is a preparation for today. Join me. I need leaders, strong leaders, compassionate leaders who have a sense of mission. At gagamitin natin si We Provide as our avenue, vehicle, as a blessing. First to the Filipino family, then the rest of the world. Ibabalik ko po kayo sa nag-invite po sa inyo at kay Boss Jason Padilla, yung ating host dito. Ako po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po sa oras niyo. Kung meron po kayong tanong, andito pa rin po ako. Ma'am and sir, we can really still bounce back and help the Filipino family recover financially. Thank you. Thank you very much. Sir Art, Oh, pakibalik yung hosting sa akin. Okay na, okay na.